sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Ang ating pong tema ngayong September ay the call to rest, renew. Sige po, basahin po natin. Matthew 11:28. Ito pong nasa screen ay mabuting balita. Ang babasahin ko po ay King James Version. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nakabibigat ang luba at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, mapagpakumbabang puso, masusumpungan ninyo ang kapahingan ng inyong kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasang. Praise the Lord. Bless the reading of His Word. At pagpalain po, Panginoon, ang mga salitang ito na aming pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Dalayan po namin, O God, salamat na alam po namin na ang araw na ito, Panginoon, ay nais mo ng bawat isa ay magpaunlak ng invitation mo sa amin, Panginoon, sapagkat meron kang gagawin sa araw na ito, Panginoon. At dalayan din po namin yung aming mga kapatid na wala pa ngayon, pagmadaliin mo po sila, Panginoon, upang patuloy na sama-sama kaming magsalo-salo sa piging na inihanda mo sa araw na ito at sa pamamagitan ng salita na siyang aming pagkain espiritual na siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kapahingahan at tunay na kagaanan sa aming mga kabigatan, kapahingahan sa aming mga kapaguran. Lord, marami pong salamat, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako po'y magsisimula sa isang kwento na sinasabi sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. At dito po natin makikita yung naghanda ng piging at nagpapaanyaya sa kanyang piging na kung saan ay kanyang inihanda. Sabi dito, Lucas 14, verse 16 to 24. Sabi rito, datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Sa panahon ng maghapon at sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang mga alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng bagay ay nakahanda na. At silang lahat ay parang isang nagpasimulang magdahilan. Sa kanya ay sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan, pinamamanay ko sa iyo na ipagpaumanhin mo ako. At sinabi naman ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki, paroroon ako upang sila'y subukin, ipinamamanay ko sa iyo na ipagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, kaya nga hindi ako makakaparoon. At dumating ang alipin at sinaysay sa mga bagay na ito sa kanyang Panginoon nang magkagayon sa galit ng puno ng sambayan ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga duka, ang mga pingkaw, ang mga bulag at ang mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na po ang pinag-uutos mo at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaraong ka sa mga daan at sa mga bakuran, pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. So babanggitin ko po uli yung naging ilustrasyon ko noong nakaraang mensahe na binigay ng Panginoon sa akin noon. Ito naman po yung opposite. Yung isang pastor
namatay ang kanyang anak at araw ng linggo, talagang nandun naman talaga yung pagluluksa nila, ay itong asawa ay parang nag-aan sa kanyang asawa na huwag nang dumalo dahil meron nga silang patay. Pero sabi ng pastor, hindi, aatin tayo. Sapagkat ngayong araw ng linggo, kailangan nating pumunta sapagkat alam kong may gagawin ng Panginoon. So, habang nagpipreach siya, talaga namang malungkot siya dahil namatay nga ang kanyang anak at yung mga congregation ay medyo nag-iiyakan. At pagkatapos ng service, umuwi na sila kasama yung congregation upang sila ay makiramay. At pagdating nila sa bahay, yung anak nilang patay ay naglalaro na. Ibig sabihin, doon sa paanyaya ng Panginoon, kagaya ngayon, paanyaya ng Panginoon tuwing araw ng linggo, may gagawin ng Diyos sa atin. Amen. Ano bang mga kabigatan, bibigyan ng Panginoon ng kagaanan, ano mang kapaguran, bibigyan tayo ng kapahingahan. Amen. Hallelujah. So makita natin ito yung opposite, makita natin, dito sa unang inanyayahan, marami silang dahilan. Ano kaya po sa atin? Nangyayari ba ito? Na kung minsan ay may mga tayong dahilan? Na pwede naman, tapos bigyan natin ng priority ang araw ng linggo, pero minsan, nananaig pa rin sa atin yung mga bagay na dahilan. Kasi pagka may dahilan, ayaw. Pagka mayroong, kung gusto, may paraan. Di po ba? Kaya bakit natin dito sa binasa natin, ang Panginoon ay nag-aanyaya. Nais ng Panginoon na yung mga bangkong yan ay mapuno. Kita nyo ilang beses nang inulit ng Panginoon doon sa kanyang mga alipin na lumabas nyo, imbitahan nyo ang mga tao. 3 times siguro yon dahil nasa puso ng Panginoon na mapuno ang kanyang piging. Nais ng Panginoon na mapuno ang piging na ito. Amen. Bilang alipin ng Panginoon, bilang manggagawa ng Panginoon, ang dapat nating gawin? Tayo humayo at ipangaral ang salita ng Diyos at ipabakit paanyaya ng Panginoon sa mga tao sapagkat nais niya na ang tao ay, sapagkat nakikita niya yung pananakit ng tao, talagang hanggang doon na lang dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya, sa ating buhay, tayo ay mayroong pagtawag ng Panginoon. Hindi lahat ng pangangaral sa kalsada ay mga ibanghilista. Ito ay umad ng Panginoon na tayo humayo at ipangaral ang mabuting balita. Kaya nakita natin dito, nagalit na kang yung nag-aanyaya dahil walang pumupunta at ginagawa na nitong mga alipin na pinag-uutos ng kanilang Panginoon. Kaya makita natin, ang araw ng linggo po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat ito'y tinakda ng Diyos na banal, walang dapat tayo ibang iisipin, kundi nakapokus tayo sa Panginoon. Ano bang mga hanap buhay na maaaring nakita mong kikita ka ng malaki? Pero kung mas pipiliin mo na i-prioridad ang Panginoon, higit pang pagpapala ang tatanggapin natin. Amen. Hallelujah. Kaya nakita natin dito, yung opposite nitong ating binasa, nakita natin na yung talagang grabe ang kabigatan, bagamat grabe ang kanyang kabigatan, pero mas pinili pa rin niyang umaten ng araw ng linggo. At nakita natin ang himala ng Panginoon sa kanilang buhay, sa kanyang anak na muling nabuhay. Kaya
Sabi mo sa iyong katabi, may gagawin ang Diyos sa iyo sa araw na ito. Sabi rito, sa una nating punto, ang sabi ron, come unto me. The words come, it appears 1,971 times sa King James Version. He calls us to Himself. Alam niyo ba ang paboritong word ng Panginoon? Ang paborito niyang word ay come unto me. Sa lahat ng gawain na ginagawa natin sa church, ang laging word ng Lord sa atin ay come unto me. Sa ating prayer, sa lahat ng mga ginagawa nating mga gawain sa church, laging sinasabi ng Panginoon, come unto me. Kasi yan ang paboritong word ng Panginoon. Amen. Kaya mapalad po tayo dahil sa araw na ito, pinaunlakan natin ang imbitasyon ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na andito tayo at patuloy na mag-aral sa Panginoon. Kaya makita natin sa Bible, lagi niyang sinasabi, come, not go to Moses, but come to me. Sa Panginoon, come. Dito kay Moses, go. Pero sa Panginoon, come unto me. Kaya sa itong napakagandang sinasabi dito sa ating binasa, ang Panginoon ay nag-i-invite sa atin sapagkat alam ko na hindi tayo napawalan ng mga kabigatan at kapaguran sa ating mga ginagawa. Hindi lamang sa ministry, maging sa gawain natin sa ating tahanan o mga ibang bagay na ginagawa natin para sa ating pamilya. Kaya sabi rito, sino nang ini-invite? Yun daw, yung sabi rito, who is he inviting? All who labor and are heavily laden. Yun daw, mga gumagawa at mayroong kabigatan ay yun ang kanyang ini-invite. Siguro po sa ating buhay, hindi mawawala ito sa ating buhay. Na minsan nagkakamirin tayo ng kabigatan at kapaguran, pero mayroong bagay na gustong sabihin ng Panginoon natin upang makamit natin yung tunay na kapahingahan. Kaya sabi nito, tayo daw ay dapat lumapit sa Panginoon, yung natin yung ating personal trust, yung ating personal na pagtitiwala sa Panginoon. Hindi, not to doctrine or diocese or ministry are we first to come, but to the personal Savior. Dapat ang ating paglapit una ay para sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nito, ang lahat ng pagpapagal at kapaguran ay dumarating sa atin, pero hindi ito nalilimitahan ng ating pagtawag sa atin sa ministry, yung spiritual laboring natin, at maging lahat ng mga gawain na andun yung kapaguran ay tinatawag ng Panginoon. Kaya laging tumatawag ang Panginoon. Paano tayo lalapit sa Panginoon? Kailangan, paglapit natin sa Panginoon, una, dapat iwanan muna natin yung ating mga ginagawa, yung ating trabaho. At gusto ng Panginoon na ibaba natin sa kanyang harapan yung mga gawain at tayo lumapit sa kanya. Sa halip, tayo ay lumapit sa kanya. Kaya ang Panginoon sa ating paglapit, naghihintay siya
na ibigay sa atin yung undeserved gift for our soul, yung malalim na kapayapaan na ating nilolongpor. Kasi mas gusto natin yung talaga ando tayo sa kapayapaan. Doon sa pangalawa, take my yoke upon you. So makita po natin sa picture, yan yung babae, merong yoke, may dalawang nakasabit na pag-igib ng tubig at makikita natin dito sa dalawa siya magkasama. Kaya nga sinasabi ng Corinthians na hindi dapat makipamatok ang mananampalataya sa di mananampalataya. Hindi pwedeng magsama. Kaya makikita natin dalawa yan. Yung sa babae naman, ito'y common sa Africa. Yung nanay, nasa likod niya yung bata, at habang siya ay naglalakad sa malayong paglalakbay, siya ay may daladalang firewood. O kaya ay yung bucket ng tubig para sa pamilya. Kaya yung pong yoke ay hindi lamang sa animals, kundi maging sa tao. At kung titignan natin sa mahabang paglalakbay, may sulong na yung nanay, may nakasabit pa rito sa balikat, may sanggol pa na nasa kanyang likod, ay talaga naman pong napakabigat na dalahin. Andun yung talagang kabigatan, andun yung kapaguran, yung kapagalan, kasi maglalakbay sila ng malayo. Kaya yung mga heavy laden people, hindi na sila interesado doon sa yoke. Kasi nga, andun na yung tamang kabigat, yung talagang, andun na yung kabigatan, yung sobra ng kabigatan, at halos hindi nila matimbang doon sa mga bagay na nangyayari sa difficulties of our life. Sa panahon ngayon, talagang napakarami ng kapaguran at kapagalan at yung mga dinadala nating mga kabigatan. Ang panahon ngayon ay iba kaysa nung panahon ng araw. Ngayon ay patindi na ang takbo ng panahon. Kaya sinasabi ng Panginoon, samantalang, sabi rito, sinasabi ng Panginoon na ang kanyang pamatok ay magaan at madali. Samantala, habang nandun tayo sa yoke ng Panginoon, makikita natin, matatagpuan natin yung kapahingahan ng ating kaluluwa. Kaya makita natin dito sa babaeng ito na andun na yung sobrang kabigatan ng kanyang dala. Makita natin dito, ito yung nagsisignify yung submission to another roles of authority. Kagaya natin, tayo ay, ang submission natin ay nasa Panginoon. Kaya anuman yung dinadala natin sa ating pamatok, nanitiyak natin na meron itong kagaanan, meron itong kapahingahan. Kaya hindi na interesado yung mga taong andun yung mga kabigatan, kaya nga pagka nakangaral, minsan wala nang panahon ng tao kung ang iniisip nila yung mga kanilang, lalo sa panahon yan, napakahirap ng buhay, ba't wala na silang panahon na makinig ng salita ng Diyos ay obserbado namin pagka kami nangangaral. Wala silang panahon kasi doon na nga yung problemado na sila, pero kung tutuusin, kung mas pakikinggan nila, mayroong gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Bagamat tayo binibigyan ng Panginoon ng kapahingahan, pero hindi ibig sabihin, ay hindi na tayo gagawa. Ang ibig sabihin, involved pa rin dito yung ating pagle-labor. Yung ating
paglilingkod, yung ating pagpapagal sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag tayo pero kung ang pamatok ng Panginoon ang ating pinapasan, hindi tayo mahihirapan yung napakabigat na trabaho na halos maubos na ang lakas mo. Pero yung pamatok ng Panginoon ay pamatok ng Panginoon yung pamatok ng Panginoon ay magbibigay sa ito yung life-giving labor. Yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa lahat ng ating mga ginagawa. Bilang mga manggagawa ng Panginoon, marami nang binubuksan patuloy ang gawain ng Panginoon sa ating panahon. Sapagkat nakikita natin yung ating pananalangin ay tunay nga na nagkakameron na ng medyo nagkakameron na ng liwanag sapagkat yung ating ginagawa ay hindi nasasayang sapagkat yung ating ginagawa ay para tayo ay patuloy pang gamitin ng Panginoon. Kaya dapat mayroon daw ang Panginoon ay mayroong kabigatan, yung burden ay nilalagay sa atin na dapat nating dalahin. Dapat gawin natin ito nang mayroon na tayong kagalakan. Yung mayroon tayong full of joy sa ating ginagawa, sa ating yung pinapapasan sa atin ng Panginoon. Isa sa pinapasan sa atin ng Panginoon ay yung ating paglilingkod para sa ating kaluluwa. Kaya ito yung burden na pinapapasan sa atin ng Panginoon at ating pasanin yung yoke na ito at suotin natin ng may pag-asa sapagkat ito ang magbibigay ng pag-asa. Sapagkat ang pamatok na inilalagay ng Panginoon ay yung kanyang kabigatan para sa mga kaluluwa. Kaya ito yung nagbibigay ng pag-asa. So, pwedeng makita natin yung sa katotohanan ay makikita natin yung maaaring sinasabi natin o ang iba sa atin ay parang hindi natin matagpuan yung yoke na madali at magaang sa ating mga kabigatan. Maaaring ito ay makikita natin sa ating sitwasyon sa ating buhay ngayon. Ano ba yung ating buhay ngayon? Kaya minsan parang hirap dalhin ng kabigatan at tunay nga na yung burden ay parang hindi natin kayang dalhin. Maaaring iba sa atin ay meron pa rin mga bagay na attachment sa mundo. Maaaring meron pa tayong mga reservation, hindi pa natin maibigay yung sacrifice kasi sa ating pananampalataya kasamang sakripisyo. Talagang sacrifice. Ang araw ng linggo ay talaga namang dapat i-sacrifice natin yung para sa Panginoon kaysa sa ating mga ibang mga tinatangkilik. Kaya maaaring tayo ay meron pang mga bagay na maibigin pa sa mga pleasure more than lovers of God. Kaya dapat maaaring sinasabi natin na okay na ako
ang tingin natin sa ating sarili, tayo matuwid na. Pero di natin alam na yung ating sinasabi ay isang nagiging kahihiyan. Kaya dapat tayo ay dalhin natin ang pamatok doon, ilagay natin sa ating balikat ng mayroong humble yet confident faith. Kaya laging tayo, pag Isus laging pamatok, dapat tayo ay mayroong humble yet confident faith. Kailangan iwanan na natin yung ating mga kabigatan at tayo mamahinga at dalhin natin ang pamatok ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, mayroong gagawin ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kagalakan paglabas natin sa simbahan ito. Amen. Hindi tayo lalabas na parang walang nangyari. Siguro, maaaring pakiramdam natin parang walang nangyari, baka kasi late ka. Kasi ang Panginoon ay tapat sa lahat ng bagay. Ang Panginoon ay tapat sa oras. Kaya ang araw ng linggo ay napakahalaga kasi banal ito sa harapan ng Panginoon. Maaaring may mga dahilan kung bakit nalilate, pero dapat iwanan na natin yung ating comfort zone. Talagang ganapin na natin ng seryoso ang ating ginagawa para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasunod, learn from me. Learn from me. Learning from Jesus and taking up His yoke looks like. Ano ba ang kanyang tulad nito? Yan, makita po natin sa picture. Si Mary ay talagang umupo sa paanan ng Panginoon at itong si Martha ay busy sa maraming paglilingkod. Kaya sabi doon sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42, sabi rito, dumalaw si Jesus kina Martha at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang Marian na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang itinuturo. Si Martha na may abalang-abala sa paghahanda. Sabi rin sa King James, abalang-abala sa maraming paglilingkod. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo, siyang tulungan naman ako. Bakit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. So ito makita natin yung picture. Nakita natin yung picture. Minsan maraming nakadidistract sa ating ginagawa. May mga distraction sa ating paglilingkod. Minsan may mga bagay na parang mas iba pa yung nagiging priority dahil kagaya nung binasa natin ng una na marami silang dahilan dahil meron silang dapat asikasuhin. Kaya makita natin dito sa ating ginagawa sa ministry, dapat meron tayong panahon na tayo ay umuupo sa paanan ng Panginoon at mag-aral sa Kanya. Kumusta na po yung ating mga quiet time tuwing umaga? Nakakapanginig ba tayo sa Panginoon? O pag-gising natin, may araw na, maingay na ang paligid, distracted ka na, halos makapanalay ka ng kunti na lang, at dahil ka agad doon sa gawain ng ginagawa natin sa ministeryo. Kasi yung ating ginagawa sa ministry,
para magkameron tayo talaga ng kagaanan na magawa ang pinagagawa ng Panginoon, hindi may kabigatan, sapagkat napakahirap sumunod pagka may mabigat, may kabigatan. Kaya makita natin dito, yung dalawang tao, mas pinili ni Maria na umupo sa Panginoon at mag-aral sa Panginoon. Kaya makita natin dito, si Mary ay umupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa mga itinuturo ng Panginoon, at si Mary ay mayroong natutunan sa Panginoon. Yung yoke ni Mary ay hindi kasama yung serving or even speaking, only listening. Kaya dapat tayo nakikinig din lagi sa Panginoon. Nag-aaral tayo sa Panginoon. Kaya sabi rito, Jesus wanted Martha to lay down her load and take up his easy yoke to stop and listen to him. So sinabihan niya si Martha na iwanan muna niya ang kanyang mga dalahin at suotin yung pamatok ng Panginoon at siya ay makinig. Siya ay makinig sa Panginoon. Hindi po primarily interested ang Panginoon yung tayo ini-enlist niya sa ating gawain sa paglilingkod. Sa paglilingkod sa kanyang ministeryo, ang priority po ng Panginoon ay yung ating company. Hinahanap po ng Panginoon yan. Baka tayo gawa ng gawa sa ministeryo, pero hindi tayo nauupo sa paanan ng Panginoon upang mag-aral at patuloy pang matuto upang ang mga bagay na ating gawain ay magawa natin ng mayroong kagaanan at mayroong madali na ating magagawa na tayo ay hindi makakaramdam ng pagod sapagkat tunay nga na ginagawa natin ito dahil inuuna natin na tayo ay makinig at mag-aral sa Panginoon. Amen. Kaya hindi primarily na interested ang Panginoon sa ating enlisting ng ating paglilingkod sa Kanya, kundi ang unang-unang mahalaga sa Panginoon ay yung ating company. Hinahanap ng Panginoon yan. Kaya dapat, sinasabi ng Panginoon na itigil muna natin yung ating asking you to cease your service for the moment and embrace stillness. Kaya dapat, iwanan muna natin ang ating mga paglilingkod. Nais niya na tayo makinig. Una, dapat tayo ay listen first, labor later. Kaya magiging magaang po ang ating paglilingkod kung tayo ay uunahin natin yung pananatili sa Panginoon at na tayo mag-aral sa Kanya. Ibig sabihin, yung yoke ng ating Panginoon at tayo matuto sa Kanya, mag-aral sa Kanya, ang ibig sabihin nito ay tayo laging makinig sa Kanyang mga salita. Amen. Kaya ngayong ating ng Gia, hindi lamang tayo nakikinig, kundi tayo ay nag-obey. Dito sa kasunod, sa number 4, you will find rest for your soul. Makakatagpo daw tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Sa ating panahon ngayon, yun, na sa dami ng ating mga kabisihan, kaya yung ating Panginoon patuloy na nananawagan, nag-i-invite na
huminto muna tayo sa ating pagtatrabaho at tayo lumapit sa Kanya at tayo umupo sa Kanyang paanan at nais ng Panginoon na bigyan niya tayo ng kapahingahan. Jesus want to give us rest kung tayo ay willing na lumapit at tanggapin ang kapahingahan. Sa ating buhay, kailangan din naman natin talaga ng pahinga. Pero dapat tayo, yung ating pamahinga, ay pamahinga sa presensya ng Panginoon. At hindi lamang dito sa ino-offer niya, nung tinagap natin ang Panginoon, ay hindi lamang nasusukat doon nung tanggapin natin ang kaligtasan. Ito yung offer ng Panginoon. Dapat tayo ay umano na sa ating sariling kakayanan, kundi tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. It's a constant offer of fellowship. Learn from me, it's a reordering of priorities. Listen first, then labor in the strength that comes from sitting at His feet. Kaya makita natin ang constant offer ng Panginoon, yung ating fellowship. At tayo mag-aral sa Kanya at sabi niya, dapat i-reordering natin yung ating priorities. Dapat maging priorities natin ang maupo at makinig at mag-aral sa Panginoon. Amen. Kaya yun daw po, dapat listen first, pagkatapos labor. Kaya yung ating paggawa, pagtatrabaho, yung ating kalakasan ay nagmumula doon sa pag-upo natin sa paanan ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na ma-reordering natin yung ating priorities. Dapat magawa natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Na walang anumang compromising, walang anumang reservation, walang anumang hindi pa maiwan ng comfort zone, kundi tayo maupo sa Panginoon, mag-aral sa Kanya upang tunay nga na malaman natin yung ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga po yung imbitasyon ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay nagsasabi, come unto me sa ating prayer meeting, sa ating mga activities sa ating church. Kasi po, ang mga activities na ito ay mahalaga. Lalong-lalo na po ang pananalangin. Kaya, lagi sinasabi ng Panginoon, come unto me. Sa ating paghayo, sa ating pangangaral, tayo ay servant ng Panginoon na gagamitin niya upang lumabas diyan sa kalsada at gamitin tayo ng Panginoon ng imbitasyon na nais ng Panginoon na mangyari. Kagaya sa ating church, nais ng Panginoon na mapuno ang piging na ito. Kaya, paano mapupuno ito? Kung hindi tayo lumalabas. Pero una, dapat maupo muna tayo sa paanan ng Panginoon. At saka natin gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Makikita natin yung kagaanan, yung madali at talagang anuman yung mga bagay na ating nararanasan sa ating pangangaral, nagiging madali ito. Anuman yung ating kaharapin, na mga persecution o mga oposisyon, pero naandun yung kagaanan sa ating puso. Naandun yung kapahingahan sa ating kapaguran.
Talaga hindi rin naman biro ang nasa ministry ng Panginoon. Marami kang kakaharaping mga bagay na minsan hindi mo inaasahan. Pero kung tayo ay laging umuupo sa paanan ng Panginoon, nag-aral tayo sa Panginoon, lahat ng ating gagawin, siya yung magbibigay ng dapat nating gawin upang sa kabila ng mga bagay na ating kinakaharap ay naandun lagi ang katagumpayan. Amen. Kaya yun po ang paanyaya ng Panginoon na dapat tayo ay laging maupo sa paanan ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon at may ginagawa siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako po talagang dinisire ko na tuwing alas 3 ng madaling araw ay bumangon at mag-quiet time. Yun po ang talagang napakainam, tahimik na tahimik, fresh na fresh pang isip mo at talagang makakaupo ka sa paanan ng Panginoon upang tunay nga na tayo ay matuto, mag-aral sa Panginoon at sa gayon yung kapahingahan ng ating kaluluwa ay tunay nga na ating maranasan. Kaya sabi rito sa ating conclusion, meron daw dalawang kapahingahan sa ating mga Kristiyano na dapat nating ma-enjoy. Ang una, yung kapahingahan sa ating Panginoon nung tinanggap natin siya bilang Panginoon sa ating tagapagligtas, nung matanggap natin ang salvation, ito yung una na kapahingahan na ibinigay ng Panginoon. Nung tayo bagong Kristiyano, talaga namang di mo maintindihan, di malirip yung kagalakan mo. Talaga namang andun yung excitement mo na yung ginawa ng Diyos sa'yo, share ka rin share ng Word of God. Eh ngayon po kaya, nagagawa pa ba natin yun? Yung talagang andun yung ating init, yung ating alab sa salita ng Diyos na nagtutulak sa atin para patuloy na ibahagi ang kaligtasan sa mga nawawalang kaluluwa. Ang kasunod, yung kapahingahan na matatagpuan natin sa pamatok ng Panginoon, at itong dalawang kapahingahan ito ay meron talagang di mo malirip na kasiyahan na ating may enjoy. Kung tayo lumalapit sa Panginoon at tayo nag-aaral sa Kanya at wala nang iba tayong matatagpuan pamatok ng Panginoon sa anumang ibang paraan. Kaya po na dapat ma-enjoy natin. Hindi dapat tayo ay ma-distract o mag-struggle, kundi dapat ma-enjoy natin yung paglilingkod sa Panginoon. Amen! Kasi pagka may kagalakan tayo, nawawala yung ating pagod. Sabi nga, pagka tayo nagagalak sa kagalakan ng Panginoon, sabi nga doon sa, sinasabi rin sa awit na, ang kagalakan doon na galing sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po tumayo na. At doon po sa mga ating bagong kapatiran na dumalo sa araw na ito, hindi po aksidente na narito kayo ngayon. At salamat na natagpuan nyo yung invitasyon ng Panginoon sa araw na ito. At mayroong gagawin ang Panginoon sa buhay nyo. Maging yung nando po sa online na mayroong kabigatan, kapaguran, at mga bagay na mga dalahin, yung pong ating diniscuss sa araw na ito po yung magbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng mga bagay na kabigatan at kapaguran sa ating buhay. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming dalawang kapatid na narito ngayon. At alam po namin na hindi aksidente na sila naririto sapagkat mayroon kang plano at layunin sa kanilang mga buhay. At kung nais mo na sa araw na ito
ay magkameron ka ng tunay na kapahingahan, kagaanan sa anumang mga bagay na dinadala mo sa sitwasyon sa panahong ito. Ito na yung kasagutan na ikaw ay tunay na nabibigyan niya ng kapahingahan. Kaya sa oras na ito, kung ninanais mong tanggapin ng Panginoon, sumabay ka sa maikling panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong imbitasyon na tunay nga, Panginoon, na ako'y kinakatagpo mo sa oras na ito. At sa oras po ito, Panginoon, sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. At sa aking pong paglapit, Lord, salamat na pinapaging karapat-damo dahil sa iyong biyaya na ako'y makalapit sa iyo, sapagkat sa biyaya mo lamang, Panginoon, kami nakalalapit sapagkat tunay nga na ako'y isang makasalanan at hindi nakaabot sa iyong kaulatian. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan nung simula nung ako'y bata pa hanggang sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na sa oras na ito, dinidinig ko ang iyong tinig, pinagbubuksan ko ang aking puso, pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay at ng aking kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon, sa banal na dugo ng aming Panginoong Yesus na siyang naglinis sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, na kami pinapaging karapat-dapat mo na makapasok at makapanahan sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, na ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ngayon din ay tinanggap ko mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Sinabi ng 1 John 5:12, ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. So pagka nasa ating puso ng Panginoon, meron na tayong katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa dalawang kaluluwang ito, Panginoon, na tumanggap sa iyo sa araw na ito. Salamat, Lord, at alam po namin na nagbubunyi ang iyong mga anghel diyan sa kalangitan sapagkat mayroon na namang kaluluwang naligtas. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, sa araw na ito na nagbigay sa amin, Panginoon, ng tunay na kagaanan sa aming mga kabigatan, kapahingahan sa aming mga kapaguran, Panginoon. Maging sa aming paglilingkod, Lord, kung kami may misay nagrereklamo, Panginoon, dahil sa aming kapaguran, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Kundi, lagi naming isuot ang pamatok mo, Panginoon, upang tunay nga na maging magaan at madali ang aming mga ginagawa sa iyong ministeryo, O God. Salamat po, Panginoon, na alam po namin na higit pa sa aming tinanggap na mensahe ngayon, higit pa ang gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, O God. Salamat, Panginoon, na ikaw yung Diyos na siyang aming kapayapaan, O God. Patuloy mong pagpalain, Lord God, nalawa ang mga aming pag-aaral sa iyong paanan, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na matatak sa aming isip, matatak sa aming puso, upang sa bawat araw, Panginoon, ang salita mo ang nakatago sa aming puso, upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga pagpapala na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord God, sa katugunan ng lahat ng aming mga pangangailangan sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpapalang espiritual na patuloy, Lord, na ma-reordering namin ang aming priorities, na masigit ka namin bigyan ng unang panahon sa aming buhay upang tunay nga, Panginoon, na kami makapaglingkod
ng tunay na may madali at may kagaanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa aming paglabas, Panginoon. Baunin namin ang iyong mga salita, Panginoon. Sa buong sanlingong muli na kami tatahak, patuloy kaming makapamuhay ayon sa aming narinig sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Salamat po, Panginoon, at patuloy namin dalangin na ang patuloy na mapagtagumpayan namin ang anumang bagay na aming kinakaharap, Panginoon, sa aming paglilingkod, Panginoon. Salamat na sa araw na ito, pagpalain mong bawat isa. Sa iyo po namin, binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan naman ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.